After finding our true love, what's next? Let's find out our series title. We're already on third episode. I'd like to greet a good evening to everyone watching us. Please join us as we learn more about relationships. We do know that God wants and plans the best for us, but He also makes sure that we have our freedom. He allows us to go through tests and trials that we may grow in strength and in love, that we may discover His perfect will for us that will make us love Him more. The same can be true with our relationships here in this world. Tonight, let us open our hearts as we listen to counsels on relationships. May we discover and understand more about God's plan for our love life. Let's give the time to Elder Leo Ibarra as he shared to us enlightenment so we may overcome our relationship test. Jesus comes with power to gladden when love shines in. Every life that woke and saddened when love shines in. Love will teach us how to pray. Love will drive the gloom away. Turn our darkness into day when love shines in. When love shines in. When love shines in. How the heart is tuned to singing when love shines in. When love shines in. When love shines in. Joy and peace to others bringing when love shines in. How the world will grow with beauty when love shines in. And the heart rejoices in duty when love shines in. Trials may be sanctified, and the soul in peace abide. Life will all be glorified when love shines in. When love shines in. When love shines in. How the heart is tuned to singing when love shines in. When love shines in. When love shines in. Joy and peace to others bringing when love shines in. We may have unfading splendor when love shines in. And the friendship true and tender when love shines in. When the earthly peace be won and our life in end begun, there will be no need of sun when love shines in. When love shines in. When love shines in. How the heart is tuned to singing when love shines in. When love shines in. When love shines in. Joy and peace to others bringing when love shines in. Let us pray. Our Heavenly Father, we give thanks and glorify your name for giving us another day that we can once again hear more messages about relationships. Father, may you guide the speaker as he speaks and gives more messages to us. Keep us safe, Father, and thank you for forgiving us our sin. In Jesus' name, amen. Until we give you first place, until we let you begin,
because you saw the need, because you gave so freely, because of Calvary. We can now be called your own, completed creations, filled with you alone. Lord, we want to know you, live our lives to show you all the love we owe you. We're seekers of your arms. Lord, we want to know you, live our lives to show you all the love we owe you. We're seekers of your heart. We're seekers of your heart. Good evening sa inyo lahat, lalong-lalo na sa mga sumusubaybay sa ating programa. Tayo ngayon ay nasa month ng February. Ang tawag nila dito ay Love Months. Kaya ngayon sa ating pangatlong episode, Relationship, the real relationship. So ngayong gabi, dapat nating pag-aaralan sumandali ang may kinalaman sa tamang relasyon. Ito ay mahalagang maunawaan nating lalong-lalo na sa ating mga kabataan na naghahanda sa tamang preparasyon para sa ganon sa preparasyon nila kung dumating na ang time na sa tinatawag na lalagay sila sa tahimik o marriage life. Mapapansin niyo today, maraming mga problema ang idinudulog o dinadala sa mga, lalong-lalo na sa programa ni Rapi Tulfo, problema sa mga relasyon, sa mag-asawa na hindi nagkakasundo, ganun din sa may mga magnubya. Ang purpose natin ay upang pag-aralan ang tamang solusyon upang sa ganon, kung dumating sa buhay ng ating mga kabataan na sila'y lumagay na sa tinatawag nilang tahimik o marriage life, huwag mangyari ang ganitong sitwasyon. Natatandaan pa ninyo today, mayroon ng tinatawag na mansare. Bakit meron? Samantalang in my younger days, anniversary lang ang inyong maririnig. May mansare ngayon sa kadahilan ng ang ibang relasyon ay hindi tumatagal ng taon. Kaya nagtagagawa na lang sila ng mansare. Kaya ngayong gabi, dapat nating pag-aralan sumandali ang tamang preparasyon sa isang relationship. Sa anumang desisyon, ang dapat ninyong gawin, mga young people, mga kabataan, kailangan ang unang step na dapat ninyong himuon ay ikonsulta sa Panginoon. Karamihan sa ating mga kabataan, karamihan sa kanila ay ang sinusunod nila ay ang kanilang emosyon pagdating sa isang desisyon. Ito ay very dangerous. Ito ay mapanganib sapagkat kung susundin natin ang ating emosyon at hindi tayo kukonsulta sa Panginoon, magiging posible na maging miserable ang ating buhay. Kaya kailangang pag-isipang mabuti at dalhin sa panalangin
ang ganitong mga bagay. Ang unang dapat konsultahin ay ang Panginoon. At nung basahin natin dito, isa sa mga dapat nating sundin, ang isa sa mga payo sa atin ni Ellen G. White sa Messages to the Young People, it says here, "Dear sister, I have learned of your contemplated marriage with one who is not united with you in religious faith. And I fear that you have not carefully weighed this important matter. Before taking step which is to exert an influence upon all your future life, I urge you to give the subject a careful and prayerful deliberation. Will this new relationship prove a source of true happiness?" Yun ang dapat ikonsidera ng mga kabataan. Will it be help to you in your Christian life? Will it be pleasing to God? Will your example be safe one to other to follow? So dapat pag-isipang mabuti bago dumating sa pakikipagrelasyon ang mga ganitong mga bagay upang sa ganon, kung dumating ang sandali na mayroong na kayong karelasyon, dapat ay hindi na dumating ang mga suliranin. Sa maraming mga taong na aking paglilibot, aking naobserbahan ang mga kabataan, particularly ang mga kabataang babae na nakikipagrelasyon o mayroong mga nobyo na hindi ka pananampalataya. Kalimitan, sila sa simula ay maganda ang relasyon, subalit sa bandang huli, ang iba ay napapalayo sa Panginoon. Halimbawa, isang halimbawa in my younger days, I came from Bicol sa remote area. Mayroon kaming isang kabataang aktibo sa gawain sa Panginoon. Siya ay anak ng elder ng church. Siya ay Sabbath school secretary. At the same time, siya ay leader ng young people. Pagkatapos niya ng high school, sa aming barangay, sumama siya sa literature ministry work for 2 years. So, balit after 2 years, umuwi na siya sa kanila at nagplano ng magpakasal sa kanyang nubya na hindi kapananampalataya. Ang naging problema, gusto niya na kasalin sila sa simbahan. Kaya in-encourage niya ang kanyang nubya na mag-Bible study and eventually nagpabinyag para sila'y makasal. Pagkalipas, maganda. Maganda ang naging resulta sa simula. Sa kadahilan ng he won one in Christ. Napabautismuhan siya. Pero ang pangyayari, tumagal lamang ng 5 buwan at pagkalipas ng 5 buwan, every month na lang siya sumisimba. At pagkalipas ng 1 taon, halos bihira mo na lang makita ang mag-asawa sa loob ng simbahan. Sa kadahilanan, inuna nila ngayon ang kanilang pang-araw-araw na kabuhayan kaysa ang Panginoon. At ang nakalulungkot, sa pag-uwi ko minsan, itinanong ko sa kanyang mga magulang kung anong kadahilanan at kinumusta ko ang kabataang ito. Subalit ang sabi niya, hindi na siya uma-attend ng mga church services at siya'y tuluyan ng napalayo sa Panginoon. Nakalulungkot, 6 ang kanilang mga anak at hindi na niya ito nadala sa Panginoon. Yun ang isang resulta ng hindi tamang desisyon na ginawa ng kabataang ito. Tuluyan na siyang nawaglit sa Panginoon. Ang resulta, sabi dito, the result of disobedience. Ating basahin dito, supply guys sa atin, the result of disobedience. Let woman give himself to Christ before giving herself to any earthly friend and enter into no relation
which shall conflict with this. Those who find true happiness must have the blessings of heaven upon all that they possess and all that they do. It is disobedience to God that fills so many hearts and home and with misery. My sister, unless you would have a home where the shadows never lifted, do not unite yourself with one who is an enemy of God. Yun ang isang laygay sa ating mga kabataan. Ang tamang pakikipagrelasyon ay dapat kasama mo sa pananampalataya. Sabi niya, do not go with those people who is an enemy of God, na hindi mo kasama sa pananampalataya para maiwasan ang magkaroon ng problema someday. As a traveling salesman in my younger days, halos naobserbahan ko, marami akong narating. Halimbawa, in my assignment in Ilocos, in Lawag, Ilocos Norte, isa sa mga natuluyan namin ay may 3 kabataang babae na siya ang nag-istorya sa amin. Ang kanyang mga kabataan ay nagsipag-aral sa elementary, sa Christian school, sa Adventist Christian school, nag-high school sa academy, at nagsipagtapos sa Philippine Union College, ang dating Adventist University of the Philippines. Ang nakalulungkot, sabi ng elder ng church sa istorya sa amin, ang kanyang kabataan ito, isa sa kanyang mga anak, nurse by profession, nakapangasawa ng isang engineer. Pero, naging successful naman ang kanilang material, financial na pangabuhi. Kaya lang, ang nakalulungkot sa kanyang istorya, ang kabataang ito, ang anak niya, nagiging Adventist lang kapag nagbabakasyon sa kanila. Dahilan napipressure ng kanyang asawa na sundin na huwag dumalo, huwag umattend ng mga services pag nandoon sa kanilang lugar. Kahit na ganun sila ka-successful sa kanilang naging buhay, pero anong sabi sa atin? What shall a man be profit? Ano nga ang ating pakikinabangan if we gain the whole world and loses our soul? So ito ang isa sa mga kadahilanan. Kaya napakahalaga sa ating mga kabataan ay ang tamang pakikipagrelasyon sa kapwa, sa pakikipagrelasyon o magkaroon ng tamang pakikipagrelasyon sa mga kanilang mga napupusuan. Dito sa ang isa sa mga katanungan minsan ng mga na-encounter ko, ang isa sa mga tanong nila, sabi nila, paano yan? Mayroon na kaming commitment. Kung ako'y makikipag-break sa kanya, mayroon kaming sinumpaan na walang iwanan. Pero anong alaygay sa atin? Dito sa messages to the young people, sabi niya, you may say, but I have given my promise and I shall now retract it. Pwede ba, sabi niya, mag-retract ako sa aking promesa sa nobyo o nobya ko? I answer, if you have made a promise contrary to the scriptures, very clear, if you have made a promise contrary to the scriptures, by all means, retract it without delay. So ang laygay, retract it without delay, and in humility before God, repent at the infatuation that led you to rash pledge. Far better take back such promise and the fear of God, then keep it and thereby dishonor your Maker. Remember, you have a heaven to gain, an open path to perdition to shun. God means what He says. When He prohibited our first parents from eating the fruit of the tree of knowledge, their disobedience opened the floodgates of woe to the whole world. If we walk contrary to God, He will walk contrary to us. Our only safe course is to render obedience to all His requirements at whatever cost. All are found in the infinite love and wisdom. Narinig niyo ang laygay sa atin.
particularly sa ating mga kabataan, dapat, sabi niya, dapat ay kung mayroon kayong karelasyon na hindi ninyo kapanalig, o sabi niya, it is an enemy of God, ang term na ginamit dito, kinakailangan, we need to retract it. God's command is plain and simple. Kung inyong mapapansin, even sa Old Testament, ang command niya sa Israel, sa kanyang bayan, sabi niya, huwag makakapangasawa ng mga hindi mananampalataya. Dahil because of God is omnipotent, omniscience, and omnipresence God, nakikita niya ang posibleng maging kahinatnan kung ang kanyang bayan ay makikipagrelasyon sa mga tao na hindi tumuloo. Nakikita ng Diyos ang posibleng kahinatnan. Manunotice niyo ba si Abraham, when he is already old enough, ang kanyang anak na si Isaac ay sinabihan niya ang kanyang lingkod na ihanap ng mapapangasawa doon sa lugar na kanyang pinagmulan, para sa ganon ay huwag magkaroon ng problema sa kanyang pamilya sa bandang huli. Maging sa atin, sa New Testament, Paul says, anong sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 2:14? Huwag nga kayong makikipamatok sa di ninyo kapananampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran sa at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. Ito ay isang payo, ito ay isang reminder sa atin, particularly sa ating mga kabataan, na dapat bigyan natin ng pansin. Ang na sundin natin ang mga payo sa atin. Ang payo sa atin ni Apostol Pablo, ang payo sa atin na Ellen G. White sa kanyang mga sinulat, na dapat ay maging maingat kita sa ating pakikipagrelasyon. Dahil pag nagkamali kita ng pakikipagrelasyon, ito ay posibleng humantong sa miserableng buhay. Pagkat hindi lahat ng nagkakaroon ng relasyon na hindi tumulo ay nawawaglit sa pananampalataya. Mayroong diyan na nakikipagrelasyon. Ang katulad yung classmate ko ng high school, ang kanyang nobya ay classmate namin, hindi siya tumulo, pero sa bandang huli naging faithful siya, at sa bandang huli nahikayat pa sumama sa kanya yung kanyang asawang babae na sundin ang pananampalataya na kaniyang tinanggap. Naging matatag siya sa prinsipyo. Kaya't ang tamang relasyon at a true relationship ay ikonsulta sa Diyos. Kung sakali na kayong mga kabataan ay mayroong kayong nobyo o nobya na hindi ninyo kapananampalataya, dapat ay ikonsultan lagi ninyo sa Diyos. Manindigan kayo upang sa ganon ay sila man ay makita sa inyo ang liwanag ng ating Panginoon, upang sila'y maakay ninyo sa tamang landas. Kaya, ngayong gabi, ito ang nais ko lang as a conclusion sa ating series. Nais kong sabihin sa ating mga kabataan na ang tamang pakikipagrelasyon, ang tamang pakikipagnobyahan ay, number 1 ay ikonsulta natin sa Panginoon. Sundin natin ang payo sa banal na kasulatan. Sapagkat kung ang Panginoon ang ating susundin sa ating buhay, kung siya ang mag-guide sa atin, I assure you, tayo'y kukunti ang posibleng maranasan nating suliranin. Kung sakaling dumating na ang panahon na mag-decide na kayo sa tinatawag na marriage life. Alam natin na tayo ngayon ay nabubuhay na sa huling sandali. Nandiyan ang pandemic, mga crisis na iba't ibang nangyayari sa sanlibutan. Kaya ang pinaka-importante sa lahat ay ang pagkonsulta natin sa Panginoon sa anumang desisyon na ating gagawin. May God guide us always. Sana
sa maikling mensahe na iparating ko sa inyo sa gabing ito'y maging giya ninyo sa inyong patuloy na paglilingkod sa Panginoon. May God bless us. Jesus gone, sweet part to gladden when love shines in. Every life that woke and saddened when love shines in. Love will teach us how to pray. Love will drive the gloom away. Turn our darkness into day when love shines in. When love shines in. When love shines in. How the heart is tuned to singing when love shines in. When love shines in. When love shines in. Joy and peace to others bringing when love shines in. How the world will grow with beauty when love shines in. And the heart rejoices in duty when love shines in. Joyous may be sanctified, and the soul in peace abide. Life will all be glorified when love shines in. When love shines in. When love shines in. How the heart is tuned to singing when love shines in. When love shines in. When love shines in. Joy and peace to others bringing when love shines in. We may have unfading splendor when love shines in. And the friendship true and tender when love shines in. When the earthly peace be won and our life in heaven begun, there will be no need of sun when love shines in. When love shines in. When love shines in. How the heart is tuned to singing when love shines in. When love shines in. When love shines in. Joy and peace to others bringing when love shines in. Magatakop kita sa pangamuyo. Iduko naton mga ulo. Sa imo balaan kagamhanan namon nga Ginoong Dios. Sa siningation amon ginapasalamatan ang amon kaygyunan sa padayon namon nga pagtuon sa imo mga pulong. Nagapasalamat kami sa mga mensahe nga ginahatag sa amon bahin sini nga programa. Nanungod sang amon mga relasyon sa amon tagsa ka panimalay. Relasyon sa amon isig katawo. Relasyon amon sa sulod sang iglesia. Kaglabaw sa tanan ang amon relasyon sa imo, nga initanan nga sahi sa mga relasyon mapaligon namon, agod nga ang amon pag-alagad sa imo, mahimo namon ang imo nga kabubuton. Kabay pa Ginoo nga dugangan nimo ang amon gihapon nga pagligon sang amon pagtuo, agod nga ang amon nga pag-alagad makatubang kami sang mga dalagko pagid nga latubangon bahin sa mga pagtilaw sa amon nga kabuhi sa padayon namon nga pag-alagad sa imo. Ikaw magpakamayo sa amon tanan. Akon ini ginatugyan, salamat nga imo ginbaton ang amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon maluluwas. Amen. I hope this episode has given us the answers to what our hearts and minds have been longing to hear. Thank you to our speaker and to everyone who are joining us until right now. Let us remember, all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose.
God loves us so much. He even died on the cross for us. He will do everything for our happiness. Let's continue to grow in love with Jesus. Stay happy and stay safe.